Bakit? Sapagkat katotohanan nasasakop niya ang lahat. Dahil kung sasabihin namin na ang Allah ay nasa arsh, ay may mababangga siyang ibang hadis. Okay. Ito yung tanong ko po. Saan ipinagutos ang sala? Ipinagutos ang sala. Ang sala, 5 times a day. Saan ipinagutos? Paanong ipinagutos, Yashik? Yung sala natin, Duhur, Asar, Maghrib, ay siya. Saan ito ipinagutos sa propeta? Paano yung tanong, Sheikh? Di ko maintindihan. Ipinagutos. Saang lugar iniutos ng Allah? Yes. Parang ganun ba? Ang sala, alam niyo po yung Isra wal Mi'raj? Naam, opo. Okay. Yung lugar kung saan tinanggap ng Propeta Muhammad yung kautusan patungkol sa sala. Saan? Ito po ay kinuha ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa harapan ng Allah sa arsh. Saan yun? Sa baba, sa taas? Sa taas. Sino nagutos doon? Ang Allah. O bakit siya umakyat doon kung walang Allah? Ibig sabihin na yung Allah ay nasa arsh niya nung ibinigay niya yung kautusan. Ngunit may babanggain na namang hadis kung sasabihin natin at paninindigan na yung Allah ay nasa arsh lamang. Ang tanong, nasaan ang Allah nung hindi niya panililikha yung arsh? Kung hindi pa nalilikha yung ars, wala pa tayong dalil na nasaan ang Allah sa time na yun. Naintindihan mo? Hindi, kasi nabigyan nyo nga ng lugar yung Allah eh. Nabigyan nyo din ng kaanyuan. Hindi diba't nasa kitab nyo yung Allah ay mahaba yung buhok, binata at kulot, may dalawang kamay, parehas kanan. So, kung nabigyan nyo yung estado ng Allah, ay maibigay nyo din yung lugar niya nung bago pa sa lumikha ng arsh. Bibigyan kita ng sample, literal lang. Pag wala ka pang bahay, wala ka pang lugar, tama ba? Pag wala ka pang bahay, hindi mo pa masasabing nasa loob ka ng bahay. Wala ka pang lugar. Pero pag may bahay ka na at pumasok ka na sa loob ng bahay, ang masasabi natin, may lugar ka na. Ang Allah, nung wala pa siyang nalilika na langit at lupa, hindi pa natin pwedeng sabihin na saan siya. Bakit sa paglikha ba ng Allah ay kailangan niya ang kanyang nilikha para masabi natin na andun siya sa kanyang nilikha? Ang Allah ay wala siyang pangailangan. Wala siyang pangailangan. Ngayon, parang sinasabi mo, o Yashik, na yung Allah ay lumikha ng mundo parang masabi na siya ay nasa mundo. O na yung Allah ay lumikha ng arsh para masabi na siya ay nasa arsh. Hindi ba't lumalabas ng Allah ay may pangangailangan sa kanyang nilikha sapagkat ito ang sumisimbolo sa kanyang estado? Okay, pakinggan mo to sa Surah Taha. Ar-Rahmanu alal arshi istawa. Ang Allah, ang Rahman, siyempre ang Allah, sa kanyang trono siya ay nag-istiwa. Ano ibig sabihin ng nag-istiwa dito? Nagpaitaas. Nasa itaas, ngunit hindi sinabing siya ay nakaupo. Bakit karamihan sa inyong mga paniniwala at mga nagdadawas sa salaf, sinasabi na ang Allah ay nakaupo sa arsh, nakasulat pa sa inyong kitab na ang Allah ay binubuhat ng mga malaikat habang siya ay nakaupo sa arsh? Mali po yun. Mali po yung yung iba po na pagkatapsir na ganun po ng ibang salaf. Pero ang correct po, ang Allah ay hindi siya nakaupo sa kanyang trono. Okay? So ito po... Ayan lang yung gusto kong marinig. Hindi ako nakikipagdebate. Ayan lang yung gusto kong marinig. Ang istiwa po, katulad ng pagkabigay ng kahulugan ni Imam Malik. Al-istiwa ma'lum. Ang istiwa ay alam na natin. Ano ibig sabihin ng istiwa? Alam na natin yun. Mula baba, umakyat sa taas. Yan ang ibig sabihin ng istiwa. Al-istiwa ma'lum. Wal-kayfu majhul. Pero kung paano siya nagpaitaas, hindi natin alam yun. Paano? Kasi hindi natin nakita ang Allah paano nagpaitaas. Pero ang alam natin, mula baba, nagpaitaas siya. Wal-kayfu majhul. Kung paano siya nagpaitaas, hindi natin alam yun. Kaya basahin niyo yung Yashik, basahin yung isang kitab ng modern ulama ng Salafi. Ang title, ang mga Salafing Wahabiyya. Ibn Qayyim, rahimahullah, mayroon siyang tafsir sa istiwa na umupo. Okay? Mayroon siyang tafsir sa istiwa na umupo. Pero ang kinuha namin na tafsir ng istiwa ay nagpaitaas at hindi po umupo. Dahil ang Allah ay hindi po siya umupo sa kanyang trono, kundi nagpaitaas po.
At bubuhatin ng Dahil, mga anghel. dahil yung kitab, ini-inform kita, Yashik, may isang kitab, Pero hindi ko galing pinaniwalaan siya sa yun. modern ulama. Okay, more than ulama, take note, hindi po dalil ang ulama. Hindi po Ngunit dalil ang ulama. nakakapagkalat siya ng fitna. Kahit na sabihin natin nagkakalat ng pitna kung isa lang o ilan ng mga eskola. Ang ano bang dalil natin sa akin? Quran at Sunnah lang at hindi ang alim. Kung ang nabasa niyo po ay salita ng alim, hindi namin kukunin yun. Hindi ko nabasa ang salita ng alim, ngunit nabasa ko na may dalil siya sa Quran at Yes. tinapsiran niya ng ganun. Kaya nga itinatanong ko, hindi ko sinasabing ako'y naniniwala sa salita ng isang tao. Okay, Ako'y nagtatanong sapagkat kung ayon ang paniniwala ng salaf, ay katotohanan na ang paniniwala ng salafi ay kaparehas din ang paniniwala naming dating mga Katoliko. Okay. So, Kaya tinanong ko po sa inyo kanina, inantay kitang magsalita, itinatanong ko. Hindi ako nakikipagdebate. Hindi ako nakikipagdebate. okay, hindi namin kinukuha yung pananaw na yun. Dahil ang aming pananaw ay ang tafsir ni Imam Malik na ang ibig sabihin ng istiwa, hindi umupo. Nagpaitaas. Ang ibig sabihin ng istiwa ay nagpaitaas at hindi po umupo. Sa araw na paghukom, وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ يَوْمَ إِذٍ ثَمَانِيَةٍ, hindi po nakaupo ang Allah. Ang bubuhatin lang ng mga anghel ay ang trono po at wala doon ang Allah. Trono lang pang bubuhatin nila at hindi po ang Allah. Dahil ang Allah ay mas malaki pa sa kanyang trono. Mas malaki pa sa kanyang mga anghel. Ang bubuhatin lang po nila ang kanyang trono at ang trono ng Allah at ang kanyang kursi ay hindi niya po kailangan yan. Yan ay dalil lang po yan ng kanyang kadakilaan at hindi po yan ibig sabihin kailangan ng Allah ang trono. Hindi ibig sabihin nilikha ng Allah ang trono, nilikha ng Allah ang mga tao, kailangan niya tayo. Ito ay tanda ng kanyang kadakilaan. Wala pong pangailangan ng Allah. Ang Allah wala pangailangan. Pero hindi po ibig sabihin na pag sinabi namin ng Allah ay nasa itaas, kailangan niyang lugar. Siya lang mismo ang nagsabi na siya ay nandun. Hindi naman namin pwedeng sabihin na ang Allah ay nasa taas, ibig sabihin sinasabi namin na kailangan niyang lugar. Ang Allah po ay kaya namin ituro kasi ang propeta mismo sa hadis ni Imam Muslim, tinanong niya yung babae kung nasa ng Allah. Ang babae mismo ang nagsagot na Pisama. Kung ano po yung sinabi ng babae, yun po yung sasagot namin, Pisama, sa itaas ng langit. Katotohanan, similar with the Ash'ari thinking, we believe that Allah is on up high without limit and limitation. He has no start and beginning, and He has no decree under the estimation of human mind. So it means we believe that Allah ascends, but we're not giving one place to Allah subhanahu wa ta'ala about His place. Okay, bro, yung hadis ni Imam Muslim, ano pong pagkaunawa sa inyo sa Ash'ari? Nung tinanong ng propeta ang babae na nasaan ang Allah, ano pong pagkaunawa niyo sa hadis na to? O naniniwala kami na ang Allah ay nasa itaas, katulad nga ng binanggit ko po kanina. We believe that Allah ascends but has no number on His decrees. Okay, kung sinasabi mo na ang Allah ay nasa taas, tapos ano pang pag-usapan natin? Huwag utak ang anuhin, kasi kung utak, Kaya nga I am trying to learn another explanation. Hindi ako nakikipagdebate. Kasi katulad ng sinabi ng kasama mo kanina, nakikipagdebate ako. Ang akin, gusto kong malaman yung difference between akida to akida on explanation about that. Ang pagkakaiba lang kasi natin, ito po yung para sa kaalaman ninyo at alam ko na kaya nga kayo Ash'ari kasi nga alam niyo po yung akida ng Ash'ari. Ang Ash'ari tanging 8 lang sa sifat ng Allah ang kanilang iniisbat, pinaniniwalaan. 8 katangian lang ng Allah ang kanilang iniisbat, pinaniniwalaan. Pito. Ang Maturidiyya 8. Magkapatid ang akida ng Ash'ari at ang Maturidiyya. Ang Ash'ari 7 lang. Ang Maturidiyya 8 lang. Dahil ang Ash'ari ang kanilang paniniwala sa katangian ng Allah ay hindi literal. Hindi literal. Halimbawa, pag sinabing Allah may kamay, ang paniniwala ng Ash'ari hindi kamay yun. Pag sinabi sa Quran na may mukha ang Allah, ang Ash'ari hindi naniniwala na may mukha ang Allah. Pag sinabi ng Allah na mayroon siyang talampakan, ang Ash'ari hindi naniniwala sa talampakan dahil ayaw nila maniwala sa katangian ng Allah ng literal.
Gumagamit sila ng ta'wil. Ta'wil, binabago nila yung meaning ng mukha, ng kamay at talampakan. At ang tanong ko, bakit binabago? Nasaan ang dalil na hindi yun ang ibig sabihin? Dahil hindi pwedeng bigyan ng Quran ng tafsir. Na hindi magtatafsir dito mismo ang Quran o hadis o sahaba. Pero walang tafsir. Kapag sinabi po bang may talampakan yung Allah, kapareha siya ng talampakan ng tao? Hindi po. Laysa kamithlihi shay. Yan ang dalil namin. Ang Allah may talampakan pero walang halintulad. Hindi natin pwedeng sabihin katulad ng talampakan mo. Katulad, halimbawa, pwede ba natin sabihin ang kambing may talampakan katulad ng talampakan mo? Kailanman hindi magkapareho ang talampakan mo at kambing. Kung ang paanga natin at talampakan ng kambing hindi magkapareho, ang Allah pa kaya? So, ibig sabihin, sa loob ng Quran ay naisalaysay, ngunit hindi natin maaaring maihambing ang pagkasalaysay sa Allah sa isang nilikha. Yes, kung ano man ang sinabi ng Allah sa katangian niya, ibig sabihin dun, katangian niya yun. Pero walang paghahalintulad, laysa kamithlihi shay. Walang kahalintulad ng Allah sa anumang bagay. Wa huwas sami'. Ang ibig sabihin ng sami', nakaririnig. Nakaririnig ka rin. Ibig sabihin ba, yung pagkarinig mo at pagkarinig ng Allah, pareho? Hindi. Walang paghalintulad dun. Ang pagkarinig ng Allah at pagkarinig mo, word na iisa ang meaning, pero magkaiba ng kakayahan. Dahil ang pangdinig mo, limitado. Al-Basir, ang Allah ay nakakakita ka rin. Pero ang pagkakita mo, hindi katulad ng pagkakita ng Allah. May paghalintulad ba doon? Wala. So ang Katulad nga ng binabanggit ko sa iyo, Yashik. Kaya ako mga naiitanong yan sapagkat may nabasa akong kitab ng Salafi patungkol dyan na taliwas sa explanation mo at yung explanation niya ay something out of context, kung sabihin ba. So, dapat halimbawa, pag may nabasa kayong mga kitab, so pinakamainam, halimbawa, makuha mo yung pangalan ng kitab at pangalan ng alim. Nakasave sa akin yung PDF. If gusto mo, isend ko sa'yo. Yes, pwede. Pangalawa po, Bro John Dullah, ganito po sa amin. Hindi po namin kinukuha na dalil ang isang alim, halimbawa, si Imam An-Nawawi, rahimahullah, isa sa mga ulama namin na mga salafi. Pero hindi lahat ng kanyang pagbibigay pakahulugan, halimbawa sa hadis ni Imam Muslim, kasi meron siyang paliwanag sa Sharh Imam Muslim, si Imam An-Nawawi, rahimahullah, hindi lahat yun ay kukunin namin. Bakit? Kasi ang tao pwede magkamali. Maaaring bigyan niya ng tafsir yung isang hadith, pero hindi natin kukunin yun. Ganon din po ang alim ng Salafi. Hindi po lahat ng Salafi ay iisa po ang pakahulugan alimbawa sa lahat ng ayat sa Quran. Ganon din, sa tingin ko ganon din sa Ash'ariyah. Hindi ko naman siya ginagawang dalil. Yes. Ang akin itinatanong ko kasi ako bilang mangmang awam, jahil, ay nagsasaliksik ng katotohanan patungkol sa mga bagay na nababasa ko. Okay. So, hindi naman kita kinwestiyon directly. I am asking nicely. Okay. So, yun lang po yung masabi ko. Kami, na Salafi, Al-Sunnah wal Jama'a, kung ano po yung binanggit sa Quran, kasi mayroong kaida fiqhiyya na al-aslu fil kalami haqiqatuhu. Ang original sa mga word na nabanggit sa Quran, talaga yan. Literal. Hindi natin pwedeng takwilin. Hindi natin pwedeng bigyan ng ibang meaning yung literal na tinutukoy sa Quran maliban may dalil na hindi yun ang tinutukoy. Maliban may dalil na hindi yun ang tinutukoy. Kasi kung walang dalil na hindi yun ang tinutukoy, ibig sabihin hindi mo pwedeng palitan ng meaning yun. Kasi kung ano po yung binanggit ng Allah sa Quran at yun din ang binanggit ng propeta sa time niya at binanggit ng mga sahabat, hindi nila ito binigyan ng kahulugan, ibig sabihin hindi natin pwedeng bigyan ng ibang kahulugan. Kasi ibig sabihin yun na yung pagkaunawan nila. Maliban lang kung binigyan nila ng kahulugan ang tinutukoy dito sa kamay ay ganito. Ibig sabihin, ang paliwanag ng isang sahaba o isang tabi'in ng tinutukoy sa kamay ay ito. So, ibig sabihin, may dalil na hindi yun ang tinutukoy. Pero kung hindi nila tinapsir yun at hinayaan na nila, ibig sabihin, literal talaga yun. Pero ang mga katangian na yun ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi po paghahalintulad sa tao. Katulad ng, halimbawa, katulad sa inyo, na pinagbibintangan ng Salafi na Mujassimun, na pinagkatawang-tawang Allah. Kailanman hindi namin pinagkatawang-tawang Allah. Allah po mismo nagsabi sa sarili niya yan. So hindi namin ibig sabihin na pinagkatawang-tawang namin, kundi binabangkit lang namin. Anong sinabi niya sa sarili niya?
Na ang akida namin dito, halimbawa may kamay ang Allah. Ang kamay niya ay naayon sa kanyang pagka-Diyos. Walang paghalintulad sa anuman sa kanyang nilikha. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Ang Allah ay walang kahalintulad. Pero nakakarinig siya at nakakakita. Pero hindi katulad ng pagkarinig at pagkakita natin. Ang Allah may kamay pero hindi katulad ng kamay natin. Nakita na ba natin ang itsura ng kamay niya? Hindi pa. Kaya hindi natin kayang explain yun. Basta ang mahalaga may kamay siya pero hindi natin alam itsura niya. Naayon sa kanyang pagka-Diyos yun. Kasi pag sinabi namin katulad ng kamay natin, edi pinagkatawang tao namin ng Allah. Kasalanan yun. Okay, explanation. Okay, so okay nito. Okay, paalam na po ako. Hanggang doon na lang dahil medyo busy pa. Barakallahu fikum dyan.